Ako to, si Jay. Yung boyfriend mo. Hindi ko maintindihan. Nagbibiro ka lang, di ba? Miko, seryoso. Iisa lang kami ni Jay na nakakausap mo. Paanong iisa? Pinagtitirapan mo ba ako? Jay, alam kong nadala ka lang sa sinabi ko kahapon. Pero, di naman siguro need na sabihin na iisa lang kayo, di ba? Tsaka, paano mo naman nasabi na ikaw yung BF ko? Nasa Caloocan siya. Nagsinungaling ako pero una pa lang kay Miko nagpapanggap na ako. Maniniwala lang ako kung siya mismo magsasabi sa akin. Kinuha ko yung phone ko sa bulsa sabay tinawagan siya sa Discord. Nag-ring bigla yung phone na hawak niya. Dahan-dahan niya pang sinagot yung tawag ko sabay tinapat niya sa tenga niya. Ano? Naniniwala ka na? Naniniwala ka na isa kami? Hindi siya nakapagsalita nun. Nakita ko na lang din na bigla na lang tumulo yung luha niya. Kimiko, okay ka lang? Ang galing! So, una pa lang pala nagmukha na akong tanga. Pucha, napaniwala mo ko dun ah. Talent mo ba yan? Yung manloko ng tao? Kimiko, Pati din ba yung sa Tagaytay? Hindi totoo na may girlfriend ka? oo. Ang galing magpanggap pa. Kuhang-kuha mo yung inis ko. Pakasama ng ugali mo. Renider mo ko. I'm sorry, Kimiko, pero Total, ikaw naman yung boyfriend ko. Di maghiwalay na tayo. Kimiko, wait. Bigla siyang bumaba ng room. Sa sobrang bilis ng lakad niya hindi ko na siya naabutan. Bakit ko ba kasi sinabing ako yung boyfriend niya? Tanga mo talaga, Jay. Hindi ka nag-iisip. Tinatawagan ko siya sa Discord pero hindi niya sinasagot. Wala akong magawa kaya umakyat ako ng room. Inantay ko matapos yung break time at sa wakas nakita ko siya. Pero namamaga yung mata niya. Lalapitan ko ba siya? Parang ang kapal naman ng mukha ko pagtapos ng ginawa ko, di ba? Siguro hahayaan ko na muna siya. Kakausapin ko na lang siya mamaya sa Discord. Sana lang hindi niya ako i-block. Buong araw niya ako hindi pinapansin kanina. Tanga ko din eh. Malamang hindi niya ako papansinin kasi niloko ko siya. Pero hindi ko maiwasan malungkot at the same time masaktan. Malungkot kasi nakipaghiwalay siya eh. Malungkot kasi nasaktan ko yung taong mahal ko. Buong tiwala niya nakuha ko na pero nawala yun ng isang iglap. Kung umamin ba ako sa araw ng meet up namin, ganito rin ba magiging reaction niya? Kung hindi siguro ako umamin kanina, baka siguro ngayon okay pa kami. Di sana ngayon nakakausap ko siya. Kung hindi lang sana ako nagpadala sa emosyon, siguro ngayon hindi ako nasasaktan. At lalong hindi ko siya masasaktan ng ganito. Binuksan ko yung Discord ko, pero yun, nakablock na ako sa kanya. Ay, siguro nga ito na yung balik sa akin sa ginawa kong panloloko sa kanya. Sobrang sakit ng ulo ko pag gising ko. Hindi nga umabot ng 5 hours yung tulog ko eh. Naligo na ako at pagtapos nag-uniform na. Hindi ko na inayos ang sarili ko basta nagbandali na lang pumasok ng school. At tama nga ako. Wala pa si Kimiko sa pwesto niya. Nakatitig lang ako nun sa pintuan at nagbabaka sakali na pumasok siya mula sa pintuan na yun. Bigla ako nabuhayan nang makita ko siya. Yun nga lang, hindi niya ako tinitignan. Namamaga nga yung mga mata niya. At halata din na hindi siya nakatulog kagabi. Gusto ko man siya lapitan pero hindi na lang siguro. Alam ko kasing may gumugulo pa din sa isip niya. Natapos yung klase ni Sir pero halos lahat ng sinasabi niya hindi ko naiintindihan. Habang naglalabasan mga classmate ko para mag-recess, tinitingnan ko muna si Kimiko pero hindi siya maalis sa pwesto niya.
Nakaupo lang siya habang nagpo-phone. Tapos, umingiti siya. Tama ba nakikita ko? Umingiti siya habang nagtatype sa phone niya? Sana mali lang nasa isip ko. Alam kong hindi magagawa ni Kimiko yun. Sumaglit lang ako sa kantin. Actually, wala akong binili. Ang plano ko lang kasi susundan ko lang si Kimiko in case na mag-recess siya. Pero wala eh. Hindi siya bumaba. Para hindi halata, syempre bumaba na lang ako kahit wala akong binili. Pag akyat ko ng room, halos manghina ako sa nakita ko. May kausap na ngayon si Kimiko na lalaki. Di ko kilala kung sino. Tingin ko katabing room lang namin siya. Para kasing may something sa kanila. Nakangiti kasi si Kimiko habang kausap yung lalaki. Parang kinikilig pa nga eh. Gusto ko sana siyang hilahin palayo dun sa lalaking yun. Pero men, baka mapahiya lang ako. Baka sabihin niya na hindi niya ako kilala. Ayos. Ganun ba kadali sa kanya kumausap agad ng ibang lalaki? Bakit parang sa kinikilos niya ang bilis niya nakamove on? Takte. Kung ganito ba naman yung mukha na magiging boyfriend niya, ahabulin niya pa ba ako nun? Nagpaiwan ako sa room. Hindi dahil inaantay ko si Kimiko Cleaners kasi ako. Bad trip nga eh. Kung kailan kailangan ko siyang sundan, tumapat pa talaga ako sa araw kung kailan ako cleaners. Pero syempre, dahil mabuting nag-aaral ako, tumakas ako. Nang makaalis si Kimiko, syempre inantay ko muna ilang oras bago ko siya sundan. Gusto ko lang kasi malaman kung hanggang sa pag-uwi niya ay kasama yung lalaking yun. Kung hindi, edi mas goods. Hindi ako mahihirapan lumapit ulit kay Kimiko. Nakita ko si Kimiko palabas ng gate. Buti na lang talaga malinaw mata ko. Sa sobrang linaw, kita ko din yung kaninang lalaking kausap niya. At mas lalo ko ng lambot nung hawakan ni Kimiko yung kamay ng lalaki. Sabay silang naglalakad habang magka-holding hands. At ako, nandito. Nakatayo habang nakatingin sa kanila. Parang tinutusok ng karayom yung dibdib ko sa sobrang sakit. Ang akala ko, pag umamin ako sa kanya, kinabukasan magiging okay din ang lahat. Akala ko lang pala. Feel ko mas lalong lalala dahil sa ginawa ni Kimiko. Oo, mali ko nung una. Niloko ko siya eh. Pero hindi ba pwedeng bumawi? Hindi ba niya ako pwedeng bigyan ng pagkakataon ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal? Bakit parang ang dali lang niya ako iwan? Yung mga pinagsamahan namin, ganun ba ako kadali palitan? Porket ba pangit ako? Porket ba mas gwapo yung pinalit niya sa akin? Alam kong hindi dapat ako sumusuko kaagad. Alam kong inaantay lang ni Kimiko na kumilos ako para kausapin siya. At ayusin yung problema na namamagitan sa aming dalawa. Dahil lang sa lalaki susuko na ako. Alam ko namang ginagawa lang yun ni Kimiko para pagsilosin ako eh. Maagang pumasok ngayon at buti na lang wala pa si Kimiko. Inantay ko siya makapasok at tulad ng kahapon, parang lang akong hangin na diadaan-daanan niya lang. Kimiko, pansinin mo naman ako. I'm sorry. Alam ko mali ko pero pwede naman siguro natin pag-usapan. Dan, Ano? baka tapos ka na. Kimiko, hindi ba pwedeng pag-usapan muna natin? Ang alin? Kung paano mo ako pinagmukhang tanga? Gusto mo pa ba ikwento lahat yun sa akin? Ha? Hindi, Kimiko. Alam mo naman siguro na wala akong confidence sa sarili ko kaya ako nagawa yun. Alin? Yung lokohin ako? Anong pakiramdam nung niloloko mo ko? Masaya ba? Siguro may mga kaibigan ka tapos nag-dare sila sa'yo na magpanggap ka na pinsan ka ng BF ko. Ay, hindi na pala BF. Ex na pala. Sa itsura kong to, tingin mo ba magkakaroon pa ako ng kaibigan? Kimiko, buong pagkatao ko kilala mo. Ultimong kahinaan ko alam mo.
Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit ang dali lang sa'yo na iwan lahat ng pinagsamahan natin. At yung lalaking kausap mo kahapon, may namamagitan ba sa inyong dalawa? Paano kung sabihin kong oo?